sa gawain ng ating Panginoon. Para po sa salita ng Diyos, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, noong kasagsagan po ng World War II, amen, ito rin po yung panahon na namamayagpag ang impluensya ni Adolf Hitler sa kanyang bansa sa Germany. Si Hitler po, kung amen, hindi niyo po siya kilala, siya po ay isang malupit, marahas na pinuno na galit, lalo na sa mga Hudyo. Katunayan, sinubukan niyang burahin sa mundo ang lahat, amen, ng lahi ng mga Hudyo. Torture kung torture, persecute kung persecute, hindi pinapakain, binabaril at sinusunog ng buhay. Kaya maraming mga Hudyo, milyon pa nga ang namatay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero meron siyang isang kababayan, ang pangalan ay si Dietrich Bonhoeffer, isang German Lutheran pastor, ang hindi sang-ayon sa ginagawa ni Hitler. Nanindigan siya sa kanyang paniniwala na masama ang ginagawa ni Hitler, kaya siya ay pinakulong ni Adolf Hitler. Pero kahit siya ay nakakulong na, patuloy niyang hinimok ang mga kapwa mananampalataya na labanan ng pagmamalupita ng Nazi. Ito po yung tawag sa grupo nila Adolf Hitler. Isang grupo ng mga Kristiyano na naniniwalang si Hitler ang Antikristo ay nagtanong kay Bonhoeffer, bakit mo inilalantad ang iyong sarili sa lahat ng panganib na ito? Babalik sa Jesus anumang araw at ang lahat ng iyong pinagpaguran at pagdurusa ay magiging walang kabuluhan. Sumagot si Bonhoeffer, sabi niya, if Jesus returns tomorrow, then tomorrow I will rest from my labor. But today, I have work to do. I must continue the struggle until it's finished. Kung babalik sa Jesus bukas ay magpapahinga o makakapagpahinga na ako sa aking pagtatrabaho. Ngunit ngayon ay may gagawin pa ako. Kailangan kong ipagpatuloy ang pakikibaka hanggang sa matapos ito. Yung sinabi ni Bonhoeffer po ay totoo. Amen? At hindi lang po siya ang kailangan magtrabaho, kundi pati ang lahat ng mga tao na tumanggap sa Panginoong Hesus ay kailangan magtrabaho. Pero anong trabaho yung pastor? Ito po ay trabaho para mapanatili ang ating tinanggap na kaligtasan sa Panginoon. Basahin po natin ang ating main text, Philippians chapter 2, Verse 12, isang talata lang po ito, mga minamahal, kung paano palagi ninyo akong sinusunod kung magkakasama pa tayo, mas lalo sana kayong maging masunurin. Kahit ngayong malayo na ako sa inyo, sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo ng may takot at paggalang sa Diyos. Ang sabi po sa New King James Version, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Ang gusto ko pong bigyan ng pansin dyan ay yung work out your own salvation. Yun po ang aking papangaral, work out your salvation. Amen? Work out your salvation. Tayo po ay manalangin. Ngayong gabi, Panginoon, marami po salamat sa gawain ngayong gabi, sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo, Panginoon, sa lugar na ito, piniling sumamba sa iyo, Panginoon, at tumanggap, maninigang ng iyong mga salita. Gamitin mo ang pangangaral na ito sa pangunguna ng banal na Espiritu, Panginoon, na magpaunawa sa bawat isa kung gaano kahalaga ang kaligtasan na aming tinanggap sa iyo, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami na aming pahalagahan, ingatan, Panginoong Diyos, at trabahuhin, Panginoon, ang pagpapanatili sa kaligtasan na ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Panampakan natin ang ating Panginoon. God, work out your salvation. Una po natin pag-usapan, mga kapatid, salvation is God's grace. Amen. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Kapag sinabi pong biyaya, hindi po karapat-dapat sa atin, pero binigay sa atin. Amen? Tinanggap natin ang hindi nararapat tanggapin. Ang pagpapatawad ay biyaya ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sa kapatawaran. Yun po ang totoo, mga kapatid. Pero dahil mabiyaya ang Diyos, ang sino manghihingi ng tawad ng buong puso, sincero ay patatawarin ng Diyos.
Ang langit ay biyaya ng Diyos. Wala sino man po sa atin dito ang karapat-dapat sa langit. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay pwede nang makapasok sa langit. Ganon din ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat maligtas. Pero dahil mabiyaya ang Diyos, tayo ay kanyang niligtas. At nais ko pong sabihin sa bawat isa, mga kapatid, na ang kaligtasan ay hindi kayang i-produce ng tao. Wala po sino man sa atin dito na ikaw ay ligtas dahil sa iyong sariling gawa. Amen? Ang kaligtasan po na tinutukoy ko dito, yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Amen? Kapag kami po ay humahayo at tinatanong ang tao, paano maligtas at makapasok sa langit? Karamihan sa sinasagot ng mga tao ay maging mabait at gumawa ng mabuti. Ganun palagi. Alam mo ba kung paano ikaw ay makapunta sa langit? Iisip muna sila, maging mabuti. Gumawa ng mabuti. Amen? Ganun palagi, mga kapatid. Pero ngayong gabi, hallelujah, hindi po yun totoo. Ang sabi ko, hindi po yun totoo. Amen. Walang kinalaman ang ating pagiging mabait at paggawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Amen? May isang pastor na nagpunta sa barbero para magpagupit. Habang ginugupitan yung pastor, gusto niyang mag-share ng gospel sa barbero. Pero salita yung barbero. Alam niyo naman yung mga barbero, mahilig sa kwentong barbero. Na ayaw niyang pasingitin na magsalita yung pastor. Kaya pagtapos magupitan ng pastor, nang magbabayad na yung pastor sa barbero, tinanong ng pastor yung barbero kung siya ba ay naniniwala sa Diyos. Sumagot yung barbero, oo naman. Naniniwala ako sa Diyos. Nagtanong ulit yung pastor, sa tingin mo, ikaw ba ay makakapasok sa langit? Sumagot yung barbero, oo. Dahil mabuting tao ako. Tapos sabi ng pastor, mahaba-haba na yung buhok mo. Ikaw rin, kailangan mo nang magpagupit. Sabi ng barbero, oo nga. Pero sobrang busy ko kasi. Hindi ako makahanap ng pagkakataon para maggupitan. Tapos sabi ng pastor, huwag kang mag-alala. May ilang minuto ka pa. Wala pang customer. Umupo ka at gugupitan kita. Sumagot ng mabilis yung barbero, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ka pwedeng magupit. Dahil hindi ka naman sinanay, tinrain para magupit. Pero nagpumilit yung pastor, sige na, gagawin ko ang best ko, ang pinakamabuti, para magupitan ka ng tama, to do it correctly or to do it right. Amen? Tumawa yung barbero at nagsabi, your best is simply not good enough to do it right. Ang iyong makakaya o ang iyong pinakamabuti ay sadyang hindi sapat para gawin ito ng tama. Sumagot yung pastor, that is right. And trying to be the best person you can is simply not good enough to get into heaven. Sabi ko, that is right. Ang pagsisikap na maging pinakamahusay o pinakamabuting tao na magagawa mo ay hindi rin sapat para makapasok ka sa langit. Sabi ng pastor doon sa barbero. Amen? Mga kapatid, ngayong gabi, kahit anong gawin natin na best, ayon sa sarili nating pananaw, pamantayan, kakayahan, hindi po yung sapat para tayo ay maligtas. Our good work is not enough. Amen? Our kindness is not enough. Our sympathy is not enough. Our charity is not enough. Our service is not enough. Sabi po sa verse 9, mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Tama po ba? Sabi, hindi nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Bakit daw? Upang walang maipagmalaki ang sinuman. Kasi kapag nakapunta ka sa langit dahil mabait ka, o dahil mabuti ang mga ginawa mo dito, yun lang ang ibabalandra mo pagdating mo sa langit. Kano naman ako nandito, bait-bait ko kasi.
Kaya naman ako nandito, di ba? Ang dami ko kasing ginawang mabuti. Matulungin kasi ako. Hindi mga kapatid, ang kaligtasan ay pagsampalataya sa Panginoong Hesus. John 3:16, sapagkat kayo nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya. Amen. I-underline yun. Ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Naparito ang Panginoong Hesus para ihandog ang kanyang buhay na maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kinakailangan po siyang mamatay sapagkat ang sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang kaligtasan po mga kapatid, listen, ang kaligtasan ay laging ituturo ang Panginoong Hesus. Hindi ituturo ang sarili mo. Amen? Kahit gaano pa tayo kabait, kahit anong relihiyon pa yung kinabibilangan, kahit marami ka ng tinulungan, pero kung hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, hindi mo sinampalatayanan si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, sorry, pero hindi ka maliligtas. Dahil ang kaligtasan ay hindi dahil sa mga ginawa natin. Ang kaligtasan ay dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Amen. Amen? Tandaan ninyo mga kapatid, without the Savior, there is no salvation. Kung walang tagapagligtas, walang kaligtasan. And the name of that Savior is Jesus. Siya ang kailangan natin upang tayo ay maligtas. Acts chapter 4, verse 10 and 12. Nais kong ipaalam sa inyong lahat at sa buong sambayan ng Israel na ang taong ito ay pinagalinga sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Amen. Verse 12, walang sino man ang makapagliligtas sa atin, kundi siya lang. Siya lang. Yung salitang lang, siya lang. Hindi sinabing siya at ang ating mabuting gawa. Hindi. Ang makapagliligtas sa atin ay si Jesus lang. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya kailangan po natin lahat para tayo ay maligtas ay tanggapin si Jesus sa ating buhay. Amen po ba? Praise God. Ngayong gabi, mga kapatid, maraming may magtatanong, Pastor, ganun lang kadali? Ang maligtas, ligtas na ako. Tatanggapin ko lang si Jesus sa aking buhay? Yes. Ganun lang kadali. Amen po ba? Dahil ang kaligtasan po mga kapatid ay regalo ng Diyos. Sinabi yung kanina sa Ephesians chapter 2 verse 8, pwede bang pabalik, Brother Renz? Amen. Ephesians chapter 2, yung kaloob ito ng Diyos. Yung kaloob doon, amen, gift, regalo. Kapag sinabi pong regalo, mga kapatid, hindi pinaghirapan, kundi binigay lang sa'yo. Yun po ang tunay na regalo. Amen. Yung iba kasi, bibigyan kita ng regalo, pero gawin mo muna ito, gawin mo muna yon. Hindi lang po yung regalo. Amen? Dahil ang regalo po ay binibigay na walang kapalit. Sino po siya nagbigay mo ng regalo? Amen. Kasi problema mo sa atin, pag nagbigay ng regalo, galo ko ha. Bigay ko yan sa'yo ha. Tapos parang may hinipig. Regalo. Parang gusto mo sabihin, ako na regalo. Kapatid, ang tunay na pagbibigay ng regalo ay hindi ka naghihintay ng kapalit. Tama po ba? Because out of love, because of kindness, amen? Happy birthday! Amen? Mamaya po pala ay may birthday, amen? Kung galing talaga ng Father's House pa, alam talaga pag may birthday. Happy birthday! Diba? Regalo ko sa'yo. Diba? May ganun ba? Tama ba? Sinyo, happy birthday, regalo ko sa'yo. Amen? Mamaya, isuot mo rin sa akin. Ganun ba yun? Diba? Regalo ko sa'yo. Amen? Kapag December, diba? Merry Christmas! Regalo ko sa'yo. Tama po ba?
Ganun po ang regalo. Gusto mong ibigay kahit wala siyang ibigay, pabalik. Amen. Ganun din po ang kaligtasan. Yun po ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi po dahil mabait tayo. Hindi po dahil matulungin tayo. Hindi po dahil maawain tayo. Kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Walang nakita ang Diyos na mabuti sa atin, pero minahal niya pa rin tayo. Walang nakita ang Diyos na kaaya-aya sa atin. Naniniwala ka ba doon? Wala, mga kapatid. Maniwala ka sa akin. Walang nakita ang Diyos na kaaya-aya sa atin. Pero, namatay pa rin siya para sa atin. Ang tawag doon ay biyaya. Kaya ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Tingnan niyo sabi, Ephesians 2:4-5. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Tignan niyo sinabi sa bandang dulo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, yun lang talaga hintay na. Amen. Kung hindi mabiyaya ng Diyos, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi tayo ligtas. Ang sabi ko, hindi tayo ligtas. Amen. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya naligtas tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, amen, ang regalo ay tinatanggap. Kung hindi mo pa tinatanggap ang regalo ng Diyos na kaligtasan, tanggapin mo ang Panginoong Jesus ngayong gabi. Tanggapin mo ang kanyang pagliligtas. Kaya po, di ba mga kapatid, napapansin nyo, sa bawat pagtatapos ng service dito sa altar call, tayo ay nananawagan, nagpapaanyaya ng first time. Amen. Pwede po ba namin kayo samahan dito sa harapan? Ipapanalangin po namin kayo, sasamahan sa panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang regalo ay tinatanggap. Amen po ba? Kung paano kami mahilig tumanggap ng regalo, dapat, amen, lalo na regalo ng Diyos. Amen. Sino pong tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon dahil naligtas tayo dahil lamang, yung word din yung keyword dun dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya lang, ngayong gabi, amen, pagkatapos ng first point, syempre may second point. Amen. Hindi ito po nagtatapos doon sa pagtanggap lang sa ating Panginoon. Amen. Pinapangaral ko po ito sapagkat kailangan po natin itong lahat. Amen. Tingin po kayo lahat sa akin. Oo, madali ang maligtas, pero hindi madali ang manatiling ligtas. Amen. Nandiyan po ba kayo? Kung dali yan, tatanggapin lang si Jesus. Praise God. Ligtas na ako. Amen. Ngayong gabi, nais ko pong sabihin sa bawat isa na ang kaligtasan na ating tinanggap ay pwedeng mawala. Sabi ko, pwedeng mawala. Amen. Kaya dito papasok yung pamagat ng pangaral, work out your salvation. Or salvation must be worked out. Amen. Salvation must be worked out. Ang kaligtasan ay kailangang trabahuin. Pero hindi po ito yung workout para tayo ay maligtas. Pinaliwanag ko na kanina sa first point. Amen po ba? Kahit anong gawin mo trabaho para ikaw maligtas, wala yan sa isay. Hallelujah. Tinutukoy ko po dito, ito po ay workout para manatiling ligtas. May kumakalat po ngayong maling doktrina. Amen. Mag-ingat po sa inyong mga pinapanood. Amen. Hallelujah. Laganap ngayon ang mga pag-share sa social media. Pero nais ko pong sabihin na hindi po lahat ng inyong napapakinggan sa social media ay totoo at tama. Amen po ba? Amen. Kaya mag-ingat. Magtanong palagi. Amen. Katulad ni Clyde. Maraming salamat. Amen. Hallelujah sa kabataan ito. Mahilig siyang magtanong. At tama yun. Amen. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa na matalino ang nagtatanong. Amen. Sabi ko, sinong iba? Hindi. Kasi kung nagtanong ko, baka sabihin nila, B.O.B.O. ako. Hindi. Kaya nga magtatanong ka.
Kasi nga wala kang alam. Di ba? Tama po ba? Kaya matalino yung nagtatanong. Kasi yung nagtatanong, nadadagdagan yung kanyang kaalaman. Amen? Hallelujah. Pero kung kumakalat kayo na maling doktrina, ang tawag ay OSAS. Once saved, always saved. Amen? Laganap po ito. Amen? Ito po ang tinuturo ng maraming mga Christian churches. Kapag ikaw ay naligtas, palagi ka nang ligtas. Kahit ano bang gawin mo, basta ligtas ka na. Mga kapatid, yun po ay malaking kasinungalingan. Hindi po totoo yung once saved, always saved. Ang kaligtasan ay pwedeng mawala sa atin kung hindi natin ito iingatan at pangahalagahan. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin ngayong gabi, ang kaligtasan ay merong ebidensya. Mulat. Yes. Hindi makauwi mamaya, kaya okay lang, abutin tayo ito ng alas 11. Amen? O, listen mga kapatid. Seryoso itong susunod kong sasabihin. Ang kaligtasan at kasalanan ay magkaibang bagay. Diyan pa po ba kayo? Hindi sila pwedeng magsama sa isang lugar, sa isang tao. Hindi pwedeng ikaw ay ligtas, tapos namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Nandyan pa po ba kayo? Andyan pa po ba kayo? Ang taong totoong ligtas ay hindi na bumabalik sa dati niyang buhay. Ang taong totoong ligtas ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Amen? Kaya ang galing talaga ng Panginoon. Bago yung preaching, talaga may introduction na. Diba? Yung testimony ni Sister Dayan. Meron sa dating nobyo, Christian. Diba? May ganun, nabitaw sa ganun. Sa ganun. Nakalimutan ko, nabitaw sa ganun. Yung ganun, quote ba yun? Ganun. Amen, Christian. Pero nagulat siya, biglang nagmura. Piruin mo, kahit siya nagtaka na siya hindi pa ganun kalalim sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sabi nito, Christian siya. Bakit siya nagmumura? Nandiyan pa po ba kayo? Tapos ang kanyang kinurse pa, ang kanyang minura pa. Grabe. Ang Panginoon. Amen. Ganda na sinabi ni Laila Gifty Akita, if you are still living in sin, you are not saved. Kapatid, nandiyan pa po kayo. If you are still living in sin, you are not saved. Yes, madali, maligtas, tanggapin mo lang ang Panginoon. Amen. Kas ka. O magsisi ng iyong mga kasalanan. Pero dito mga kapatid, kung ikay patuloy pa rin na namumuhay sa kasalanan, hindi ka ligtas. Kaya pagtapos mong tanggapin ang Panginoong Isus, pero namumuhay ka pa rin sa kasalanan, amen, hindi ka ligtas. Katunayan mga kapatid, sa tuwing umaayaw tayo, ang daming taong tumatanggap sa Panginoon. Tama po ba? Kanina narinig nyo, 34 ba? 34 yung bilang. Pero ang tanong ngayong gabi mga kapatid, anong ginagawa nila pagtapos nilang tumanggap sa Panginoon? Dahil ba tumanggap lang sila? Ligtas na yung ngayon. Kaya lang, nakakalungkot, maghihiwalay kami ng mga tao na yun. Kamusta kaya sila? Anong ginagawa nila ngayon? Yung mga tumanggap kahapon. Amen? Kaya ang kaligtasan tinanggap po natin sa Panginoon ay kailangan i-workout. Amen? Mga kapatid, ngayong gabi, amen, hindi ko po kayo yung binubola. Hallelujah. Kaya pinapangaral ko po ito, hindi po madali ang manatiling ligtas. Sabi ko, hindi po madali ang manatiling ligtas. Dahil gaya na palagi ninyong naririnig sa akin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tama ba? Tama ba? Tama po ba? Masayang tunay ang buhay ng Kristiyano. Alam niyo ba yung kanta yan? Masayang tunay, masayang tunay. Nasa kung bakit sila iiyak.
Hindi, mga kapatid, seryoso. Ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng labanan. Hindi po ito yung buhay Kristiyano ay picnic, bed of roses. Oh, bed of roses, marami nga natinig. Ephesians 6:11, isuot ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos upang malabanan ninyo ang masasamang plano ng diablo. Tingnan niyo kung sabi mga kapatid, hindi sinabi na isuot ninyo ang inyong pajama at medyas, tapos matulog na kayo. Ganun ba yung sinabi? O kaya naman isuot ninyo ang inyong panggala at maglamyerda na kayo. Hindi. Pero yung mga kapatid ng Bible lang, ang pinapasuot kagamitang pandigma. Tama ba? Tama ba? Pinapasuot kagamitang pandigma. Amen? Ang kausap sa talatang yan ay mga Kristiyano. Sino Kristiyano ngayong gabi? Pinapasuot tayo ng kagamitang pandigma dahil ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng labanan. Una na sa listahan ng diablo, ang kaaway ng ating pananampalataya na gustong-gustong ilayo tayo sa Panginoon. Amen? Kung paano nagsinungaling siya kay Eva doon sa Hardin ng Eden para magkasala ang tao, ay gano'n na gano'n pa rin ang ginagawa ng kaaway sa kasalukuyang panahon na 2 Corinthians 11 verse 3, ngunit nag-alala ako nga baka malinlang kayo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas at mawala ang inyong tapat at taos-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Amen. Pandaraya ang kaaway. Gusto niya tayong ilihis, mawala sa pagsunod sa ating Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Tapos, sunod sa listahan, ang sanlibutan. Amen. 2 Timothy 4:10, sapagkat iniwan ako ni Dimas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica. Biruin niyo mga kapatid, sa Bible pa lang, meron ng mga mananampalataya na iniiwan ng Panginoon, iniiwan ng paglilingkod dahil mas inibig nila ang sanlibutan. Amen. At pangatlo, ito yung pinakamahirap na kalaban sa tatlo. Alam niyo kung ano yung sagot dito? Ano yun? Ano yun? Yung pinakamahirap na kalaban. Sarili. Narinig ko na. Ano yun? Sarili. Pag kinakasal, Sarili po. ang pinakamahirap na kalaban natin ay ang ating sarili. Amen po ba? May tanong ako ngayong gabi. Sinong nakakaramdam ng pagkasawa? Sister Marian, thank you sa iyong pagiging tapat. Sinong nakakaramdam ng pagkasawa? Thank you, thank you. Sino pa? Lalo na yung maging mananampalataya, yung mga ginagawa natin dito sa church. Sino nakakaramdam ng pananawa? Sino? Gusto ko makita yung kamay. Yung honest. Amen? Mga kapatid, ako rin, nakaramdam na ako ng pagkasawa. Hindi pa ako pastor. Matagal ako naging disciple sa Mandaluyong. Amen? Buhay ko, grabe. Trabaho, church, bahay, trabaho, church, bahay. Pagdating dito, hindi ko alam kung bakit ako nandito. Parang nagsisisi na ako. Nag-uusap na kami rin. Isang balutan na tayo. Biro lang. Amen? Alam niyo mga kapatid, Pastor Boye, nagsawad eh. 40 years siyang pastor. Imagine na, 40 years siyang nagpapastor. Wala na siyang ibang ginawa kundi mangaral. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, normal na tayo makaramdam ng pananawa. Sabi ko, normal. May gano'n, di ba? Thursday, may break na naman. Sunday, di ba? Sunday, may ate na naman.
Pero alam niyo mga kapatid, ang hindi tama ay yung tumigil ka dahil nanawa ka. Nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Sinuksawan na. Sabi ko, Erlin, di man kung pala ako nagpapasko. Amen. Pero salamat. Amen. Puno pa rin ang church pag service. Kahit paulan. Paano kaya kung umulan kanina ng alas 5? Ewan ko lang. Mga kapatid, work out your salvation. Sabihin mo sa katabi mo, work out your salvation. Work out. Amen. Hindi po ang Diyos ang gagawa nun para sa atin. O listen, hindi po ang Diyos ang gagawa niyan. Yes, tutulong ang Diyos. Pero hindi mismo ang Diyos ang kikilos talaga. Para yung i-work out yung kaligtasan. Amen? Hindi rin po si pastor. Yes, nandito po ako. Amen? Pero magagawa ko lang po yung mangaral, magturo, magpayo, magpaalala, at ipanalangin po kayo. Pero mga kapatid, ang totoo, kayo po talaga ang kikilos para manatili at maging matatag ang inyong pananampalataya at kaligtasan. Amen. Amen. Tingnan niyo po ang mga sinabi po ng Bible. James 4:7, kaya pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Amen. Mga kapatid, ang inuutusan tayo. Pero mo ha, tingnan niyo yung mga pananalita. Pasakop kayo sa Diyos, yun ang una. Pangalawa, labanan niyo ang diablo. Tama po ba? Tayong inutusan? Papasakop ka sa Diyos, lalabanan mo ang diablo. Amen po ba? Hindi yung magpapasakop sa diablo, lalabanan mo ang Diyos. Palitan. Amen. Sa Diyos tayo magpapasakop. Amen po ba? Hallelujah. Hindi yung, di ba, kapag tinutokso ka, yun kasi ang diablo eh. Di ba? Lord, ipikit mo yung mata ko, ipikit mo yung mata ko. May dumadaan na sexy. Ikaw ang iiwas ng tingin. Amen po ba? Lord, ipikit mo yung mata ko, ipikit mo yung mata ko. Hindi ipipikit ni Lord ang mata ko. Baka bulagin ko. Diyan pa po ba kayo? Amen, mga kapatid, yun yung work out your salvation. Ito nga, Romans 12:2, sa isay natin. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Ayun no? Yun lang ang babasahin ko. Yun lang, sapat na eh. Huwag kayong makiayon. Sino ulit ang nagawa? Si pastor? Hindi, tayo po yan. Responsibility po yan ng bawat mananampalataya. Amen po ba? Mga kapatid, ngayong gabi, hindi po lahat ng uso ay sinasabayan. Hindi po lahat ng trending ay ginagaya. Nandiyan pa po ba kayo? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito pa, Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At itong dinaraanan ng marami, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyo. Dito naman mga kapatid, gumamit ang Panginoon ng paglalarawan ng dalawang pintuan o daanan, maluwang at makipot na daanan. Ang mga mananampalataya ay pinapapasok sa makipot na pintuan. Kapag sinabi pong makipot, masikip. Amen. Parang yung mga dito sa Pateros. Hindi ba? Yung mga daanan dito. Sisikip. Amen. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin ng makipot na pintuan? Papasok ka doon. Para makapasok ka, may mga bagay na kailangan mong iwanan dahil nga masikip. Nandiyan pa po ba kayo? Ikaw ay maraming mga bagay. Hindi ka kasya doon kahit anong pilit mo doon. Kasi nga makipot. Amen? Hindi lahat ay madadala mo sa iyong pagiging mananampalataya. Hallelujah. Sabi dito, may illustration, si Fritz Chrysler, siya yung famous Austrian-American
tayong violinist, nagbo-violin. Amen. Nagsabi siya ng ganito, narrow is the road that leads to the life. Okay. Tagalogin ko na lang, mag-ikot ang daan patungo sa buhay ng isang violinista. Oras-oras, araw-araw, at linggo-linggo, sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa aking violin. Napakaraming bagay na gusto kong gawin na kailangan kong iwan. Napakaraming lugar ang gusto kong puntahan na kailangan kong makaligtaan. Kung gusto kong maging dalubhasa sa violin. Gusto niya kasi ma-master yung pagbibili. May mga kailangan daw siyang, may mga bagay daw siya na ginagawa na kailangan iwan, may mga lugar, na gusto niyang puntahan pero hindi niya na pinuntahan. Mga kapatid, totoo din po yun sa ating kaligtasan. Kung gusto mong manatiling ligtas, may mga bagay na kailangan mong iwan. Sabi ko, kung gusto mong manatiling ligtas, may mga bagay na kailangan mong iwan. May mga lugar na kailangan mong iwasan. May mga tao na kailangan mong layuan. May mga hobby na kailangan mong talikuran. That's a Christian life. That's the real, amen, Christian. Amen po ba? Amen. Ang tanong, kamusta ka? Pastor, hindi na ako makakapag-inom. Tubig, pwede. Diyan pa po ba kayo? Ititigil mo yung pag-inom. Nasa iyo naman kung gusto mo talaga maligtas. Amen po ba? Amen. Matthew 16:24, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Sino ba gusto maging Kristiyano? Pasalin ang krus. Sumunod sa Church, are you with me? Yeah. Kinakausap ang Panginoon ngayong gabi. Amen? Pastor? Amen. Parang hirap naman nata maging mananampalataya. Parang hirap naman manatiling ligtas. Mga kapatid, hindi parang. Mahirap talaga. Kaya mo kayo. Paano mo nasabi, Pastor? Tingnan kayo sa akin. Kasi kung madali ang maging totoong Kristiyano, maging mananampalataya, wala nang aalis dito sa church. Wala nang tatalik sa Panginoon. Nakong problema na sana ako ngayon kung saan ko kayo pauupuin kasi sobrang dami na. Simula nung Marte noong 2022, sa kasalukuyan, amen, hindi ko na alam kung saan ko kayo ilan. Tama po ba? Amen. Pero itong katotohanan ngayong gabi, maraming nawawala. Maraming umaalis. Maraming tumatalikod. Ay, siya pa po ba kayo? Kasi naman nagsabi, so parang hirap naman. Hirap po talaga. Amen po ba? Kaya tingnan niyo pong sabi ng Panginoon, Matthew 24:13, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Okay? Tingnan niyo po sabi hindi po sinabing ang maging mabait hanggang sa wakas siyang maliligtas. Di ba? Hindi rin po sinabi na ang sino mang maging masaya hanggang sa wakas siyang maliligtas. Ang sinabi ay ang magtiis. Kayo nga ang magtiis. Hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Tama po ba mga kapatid kapag sinabing magtiis, ikaw ay nasa hindi komportable kalagayan? Alam ko kasi gano'n na magtiis eh. O hindi maalwa na sitwasyon. Amen po ba? May tanong po ulit ako, sino po ang gustong maligtas o manatiling ligtas? Magtiis ka. Igat sabihin pero sabi ng Bible magtiis ka. Sabihin mo sa katabi mo, magtiis ka. Hindi manigas ka, magtiis ka. Wala mamay iba yun sa magtiis ka. Magtiis ka. Kapatid, ang buhay Kristiyano, puno-puno ng pag-ibig.
Mga gusto kong gawin minsan, pero hindi ko na magawa, hindi na pwede. Amen po ba? O sige, pastor, magtiis na. Pero hanggang kailan, pastor? Hanggang sa wakas. Amen po ba? Hindi ako may sabi ang Panginoon. Si Jesus po mismo nagsasalita dyan. Amen. Mga kapatid, pansinin niyo, ang pagtitiis ay konektado sa kaligtasan. Kaya para tayo ay manatiling ligtas, may mga oras na talagang magtitiis tayo. Amen. Opo, hindi po madali. Pero tandaan mo ito, pakinggan mo ito. Ikaw at ako din ang makikinabang. Amen. Tulad ngayon, umuulan. Wala kayong payong mamaya. Hindi naman kasama sa pagtitiis. Pagtitiis. O, alam mo, hindi ka kahit mo ako, tigil-tigilan niya. Ang ginamit na salita ay workout. Pamilyar ba kayo kung saan ginagamit ang salitang workout? Saan po? Saan po? Saan? God? Amen? Sa gym, sa pag-gym. Alam niyo mga kapatid, sa pag-workout, kung sino ang nag-workout, siya yung huhubog ang katawan. Tama ba? Wala din yung nakaupo lang, nanonood siya, sa pagtayo niya, ang gundo ng katawan. Nanood lang ako ha, grabe, ganda ng biceps at triceps. Hindi, mga kapatid, kung sino ang nag-workout, siya yung poporma yung katawan. Huhubog, made-develop yung kanyang mga muscle. Amen po ba? Amen. Amen. At isa pa, mga kapatid, totoo din yun sa atin. Amen. Kung gusto natin lumago spiritually, tayo ang kikilos, tayo ang mag-workout. At isa pa, mga kapatid, sa pagkakaalam ko, walang nag-workout na hindi pinagpapawisan. Naniniwala ba kayo doon? Walang nag-workout na hindi nabibigatan. Walang nag-workout na hindi nahihirapan. Amen. Kapag madali at magkano pagbubuhat mo, di ba yung, grabe na, dali mag-workout ah. Paano pa naman yung dumbbell mo, di ba? Isang dangkal lang, kaya buhating i-root. Ito lang pala. Alam mo mga kapatid, sa pag-workout, kapag magaan yung binubuhat, walang kwenta yung pag-workout. Bakit? Kasi may slogan yung mga nag-gym. No pain? Alam niyo, ang nag-gym kayo? No pain, no gain. Amen. Kapag walang sumakit sa katawan mo, kahit tanungin sila, ibig sabihin, walang nagising o na-develop na muscle. Kapag walang nanakit, walang kwenta yung workout. Amen. Kailangan daw parang may sumakit kahit paano sa yung pag-workout. Amen. Kaya para sa kanila, pag nahihirapan at nasasaktan sila, okay ito, workout talaga. Amen. Mga kapatid, ganoon din sa ating pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon. I-workout natin. Kapag tinatamad kang dumalo, sino pong tinatamad ng dumalo? Amen. Kaya mag-alala. Amen. Nangyayari po talaga yan. Kapag tinatamad kang dumalo, lalo ka pang dumalo. Kapag tinatamad kang manalangin, lalo ka pang manalangin. Kapag tinatamad kang magpuri, lalo ka pang magpuri. Kapag tinatamad kang magbigay, lalo ka pang magbigay. Kapag tinatamad kang humayo, lalo ka pang humayo. Kapag tinatamad kang maglingkod, lalo ka pang maglingkod. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Yun yung workout. Yun nga yung pananalangin kada umaga, parang workout yun. Di ba? At sino pag lalakad ka papunta sa church, ganito. Pagpunta mo dito, pawis ka, di ba? The morning prayer, workout! Nandiyan mo ba kayo? Workout! Amen? Sabi dyan, believers are commanded to put in an ongoing, persistent effort. Persistent, talaga nang pupumilit. Amen? Kahit ganyan ang ulan. Aatin ako sa church. 2 weeks ago, wala kayo. Amen? At gusto ko rin po itagdag ito mga kapatid. Amen? Ang church po ay hindi makapagliligtas. Itong church, hindi po makapagliligtas. Pero, pakinggan niyo po ito. Ang church ay makakatulong
para manatili tayong ligtas. Katulad ngayon, di ba, nangangaral na salita ng Diyos. Saan nangyayari? Sa church. Nakakapakinig ka, ganun pala yun. Amen po ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag mong iiwanan ng church. Kailangan natin ng isa't isa para magpalakasan, magpaalala, magsaway, magpayo at magpanalanginan. Amen. Hindi ka lalago mag-isa. Amen. May may sinabi dito. Basahin ko na lang po. The people you walk with will shape the way you see God, yourself, and life. Be with people who push you closer to the Lord. Hindi yung hinahatak ka palayo. Hindi po sapat ang sariling talino at diskarte. Sometimes, we need voices that remind us of truth when our faith feels weak. Pag nanghihina yung pananampalataya, may mga tinig dito sa church na kailangan nating marinig. Yun ay mga tinig ng katotohanan at pagpapalakas. Kaya mahalaga ang church. Amen po ba? Pangatlo, panghuli. Amen. Dito ka na po tatapusin. Take care of that salvation. Mga kapatid, ingatan mo yung kaligtasan na yan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen po ba? Take care. Take care. Pinuhin mo mga kapatid, regalo yan ng Diyos. Tapos sayangin natin. Itatapon natin. Babaliwalain natin. Amen. Ngayong gabi, pinapangaral ko po ito dahil ito po ay paalala, listen, na mas mabigat ang hatol ng Diyos sa mga taong babaliwalain at sasayangin ang regalo ng Diyos na kaligtasan. Tignan niyo po sabi po ng Bible, 2 Peter chapter 2 verses 20 to 22, ang mga taong nakakilala na kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Praise God! Yun ang totoo talagang maging Kristiyano, maging mananampalataya. Ngunit kung muli silang bumalik, yan na. Sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Alam niyo, totoo ito mga kapatid, wala akong kilalang naging backslider na mas santo o santa pa kaysa sa atin. Nandiyan pa po ba kayo? Base sa aking obserbasyon, mga kapatid, wala na tumalikod sa Panginoon. Amen. Yung okay yung kanilang buhay, okay yung relasyon nila sa Panginoon. Wala akong kilalang ganun. Nandiyan pa po ba kayo? Yan yung Bible na nagsasabi, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22, bagay sa kanilang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya. Nakakita po kayo ng aso na gano'n? At isa pa, ang baboy kahit paliguan, babalik din sa kanyang luglugan. Tignan niyo sabi mga kapatid, mas mabuti pa raw na hindi na lang sila nakakilala sa Panginoon kaysa yung nakakilala sila. Amen. Pero tumalikod naman, bumalik sa dati nilang buhay, mas katakot-takot na humarap sa Diyos pagdating ng araw. Amen? Imagine mo kapatid, amen, kapag nasa harapan ka na ng Diyos at tinanong ka niya ng mga tanong na ganito, bakit ka tumalikod? Bakit mo iniwan ng church? Bakit iniwan mo ang ministry? Ang paglilingkod, bakit pinili mo ulit ang sanlibutan? Meron ka bang tamang isasagot? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Alam niyo mga kapatid, para sa akin, yun ang nakakatakot na pangyayari. Ang humarap ako sa Diyos na hindi pala ako ligtas. Amen? Amen? Wala nang mas nakakatakot pa doon. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, take care of your salvation, of that salvation. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Ang kaligtasan, mga kapatid, hindi po maliit na bagay. Buhay po ng Panginoon ang naging kapalit niya. Amen po ba? Hallelujah. Pinagdidiinan ko po ang kaligtasan ngayong gabi
Sapagkat wala pong taong hindi ligtas na makakapasok sa langit. Ang makakapasok lang sa langit ay yung mga taong ligtas. Ang ganda ng inawit natin kanina, heaven is our home. Amen po ba? Pero mga kapatid, yun ay para lang sa mga taong ligtas. Pinagsisihan ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, may personal at malapit na relasyon sa ating Panginoon Jesus. Heaven is our home. Amen? Hallelujah. Doon sa langit, mga kapatid, bakit ito pinapangaral? Dapat mapunta tayo sa langit. Nandiyan pa po ba kayo? Sapagkat doon pa lang talaga matatapos ang mga paghihirap at pagtitiis. Habang buhay ka pa, ganun talaga. May pagtitiis. May pagtitiis. Amen po ba? Sino pong nagtitiis ngayong gabi? Spaghetti po dun. Pero ngayong gabi, mga kapatid, yes, nagtitiis tayo. Pero yan ay pansamantala lang. Amen? Yun ang maganda. Kaysa doon sa mga hindi nakapagtiis ngayon, ayaw ng commitment sa Panginoon, ayaw mahirapan, pagdating nila sa kabilang buhay, walang hanggang paghihirap. O saan ka? Nagtitiis ka ngayon, pero pansamantala lang. Amen? Pagdating mo naman doon sa buhay na walang hanggang, di ba? Talagang kaligayahan, kagalakan. Amen po ba? Kapiling ang ating Panginoon. Amen? Kaysa yung, di ba, ayaw mo ngayon, magtiis kaya. Ito yung gusto kong buhay. Masaya sa'yo. Amen? Romans 8:18, last verse, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ihahayag sa ating balang araw. Amen. Yung mga paghihirap natin ngayon, hindi daw maihahambing sa ating mararanasan doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya take care of that salvation. Amen? Mga kapatid, ngayong gabi, ang pinakamagandang puntahan pa rin pagkamatay natin ay langit. Wala nang iba. Dalawa lang naman eh. Langit. Amen po ba? Pinakamagandang puntahan pa rin pagkamatay natin ay langit. Pero, kailangan muna, ikaw at ako ay ligtas. Kaya ngayong gabi, suriin natin ang ating sarili. Ligtas ba ako? Ligtas ba talaga ako? Amen. Mag-alcohol tayo. Ayusin mo ulit ang relasyon mo sa Panginoon. Huwag kang papayag na nabubuhay ka sa mundong ito pero hindi ka ligtas. Magandang mabuhay dito sa mundo na tayo ay ligtas. Amen po ba? Work out your salvation. Amen. May pananawa, pagkapagod, pagtitiis, nahihirapan ka minsan. Amen. Pero yun kasi talaga sabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas. Amen po ba? Lord, gusto ko na talagang yung gawin. Pati yung namimiss mo yung dati mong buhay, delikado yun. Nandiyan pa po ba kayo? Huwag mo ipagpapalit ang regalo ng Panginoon. Ang sabi ko, huwag mo ipagpapalit ang regalo ng Panginoon. Para hindi ka na makabalik. Amen po ba? Ngayong gabi, palakpakan, purihin natin ang work out for salvation. Habang bawat isa na kayo ko. Praise God. Magsuri ng ating sarili. Hallelujah. Nag-aral ako nung nakakaang linggo. Parang ito ay part 2. Today is more important. Mas mahalaga yung ngayon. Anong ginagawa ko ngayon? Kamusta ako ngayon? Kapagkat ang sabi ng Bible, buhay ay parang hamog. Amen. Na dilitaw, pero biglang mawawala. Hindi talaga natin alam. Tomorrow is not guaranteed. Tomorrow is never promised. Kaya dapat araw-araw, alam mo sa iyong sarili, ikaw ay ligtas. Kasama ng Panginoon na namumuhay, lumalakad sa mundong ito. Amen. Meron po bang first time ngayong gabi? Yung tamang pagkakataon, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Amen. Maraming salamat po kay Tatay Monchi. Hindi mo siya ipag-pray. Hallelujah. Brother Ogie. Tatay Monching, hallelujah, ng pagtanggap sa ating Panginoon Jesus.
Praise God. Ngayong gabi mga kapatid, para po sa bawat isa. Hallelujah. Mag-altargol tayo. Usapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan natin i-work out. Yes, madaling tanggapin ang ating Panginoon. Pero sa ating pagtanggap sa Panginoon, merong kaakibat, hallelujah, ng mga pagtitiis, mga tatalikurang mga gawain na hindi na natin dapat gawin. Praise God. Para tayo manatiling ligtas. Habang tayo maawit, awitin natin awit natin kanina, Christ is enough. Nubuksan po natin ang ating altar, tayo manalangin sa ating Panginoon. Hingin ang tulong sa ating Panginoon, Lord, help me. Huwag akong madaya ng kaaway, huwag akong mahatak ng sanlibutan, at huwag akong madaya ng aking sariling damdamin. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, every time. Ako'y nalilihis. Para bang ang aking isip, Panginoon, ay naiipa sa iyong pag-iisip. Tulungan mo ako, Panginoon, Lord, hallelujah. Gusto kong manatili ang kaligtasan na ito. Ang regalo mo ito ay biyaya. And we never will through every my soul will sing. No other path. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is made. Kahit may mga tayong lahat, everything I need in Christ, my all in all. Christ, my only all. The joy of my salvation. And His hope will ever. The heaven is up. On my soul will sing. Jesus is King. Sing joyfully. Not speak and not only is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need is follow Jesus. No nothing. No nothing. I is follow Jesus. No nothing. No people. Now world be in no people in the world in no nothing. No nothing. Isa pa tayo. Christ is enough. Christ is enough. And
everything is Savior. Everything. Muli, pasalamatan natin ang we give you praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Salamat, salamat sa iyong mga salita na nanahayan ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ito, tulungan po kami ito na kailangan natin palagi ang pagmuna, kapuspusan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat ginagawa sa araw-araw ng buhay bilang nananampalataya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Work out your salvation. Praise God. Hallelujah. Ang pinakamaganda pa rin, mga kapatid, yes, hirapan, nagtitiis, pero palagi mo tandaan, kasama natin palagi ang ating Panginoon. Ngayong gabi, ayos ko pong manalangin, meron po bang may sakit, karamdaman ngayong gabi? Hallelujah. Ayos ko namin kayong ipag-pray. Happy po kayo dito sa harapan. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Church, tulungan niyo po kami. Manampalataya din tayo, amen, para sa kanilang kagalingan. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay mag-pray. Ayun. Ano po? Yan. Sige po, church. Iunan niyo po ang inyong kamay. Papunta po dito sa harapan. Pag-pray po natin sila. Thank you, Lord. Panginoon Diyos, aming amang banal, na makapangyarihan sa lahat. Kami po isama-sama lumalapit. Sa gabing ito, Panginoon, idinalapit ang aming mga kapatid na ito. Panginoon, si Nanay Luisa, O Diyos, sa kanyang puso, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon Jesus, ang aming dakilang manggagamot, Panginoon, hanggang sa oras na ito, Lord God, touch her body. Panginoon Diyos, pag-maging normal mo din, Panginoon, ang maging pintig, Panginoon Diyos, ng kanyang puso, Panginoon, ang normal heart rate, Panginoon, ang aming tinatanggap sa ngalan ni Jesus, gabi kay Nanay Corinne, Panginoon, sa pananakit ng kanyang tiyan, Panginoon Diyos, kay Clyde, sa pananakit ng kanyang tiyan, inuutusan namin, Panginoon, ang sakit na ito, hallelujah, na lumayas, Panginoon, sa kanilang katawan, Lord, I take dominion, authority, Lord God, against these infirmities, afflictions, Lord God, sickness and disease, sa pangalan ni Jesus, ating Lord, sa Tatay Monchi, Panginoon Diyos, we pray, by way tonight, Panginoon Diyos, sa kanyang buong pangangatawan, Panginoon, function mo rin, Panginoon, ang kanyang mga nerves, ang kanyang mga cells, Panginoon Diyos, makalakad muli siya ng normal, ang maayos, magkaroon ng powerful testimony, ang church na ito tungkol sa kompletong kagalingan, Panginoon, hallelujah, touch the body, Lord God, of this Father, Panginoon Diyos, kami nananampalataya, Panginoon, sa iyong banal na dugo, Panginoon Jesus, na tumumos pati ng aming mga sakit at karamdaman, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ginawa mo, Panginoon, sa pagpapagaling, Panginoon Diyos, sa aming mga kapatid na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating Panginoon. Lord, we pray for healing right now, Lord God, hallelujah, any people assault, Panginoon, in Jesus' name, thank you, Lord, hallelujah. Praise God, hallelujah. Kamusta po, Naguri? Magaling na po, praise God, magaling na po, praise God, thank you, Lord, Nanay Luisa, amen, wala na rin yan. Nagaling na po kayo, Nanay Luisa, amen. Hallelujah, patuloy tayo sa pananalang ng galing kita, Tatay Monchi. Hallelujah, Tatay Monchi, patuloy tayo sa pananalang. Lagi po kayo mga sa church. Kailangan ko lagi ng Panginoon. Amen? Hallelujah, mga kapalitan po kayo sa inyong mga praise God.